inaasahan bukas na pagtaas? Sa akin naman, sa action naman po, kapag bumaba naman po, sana ibaba na po nila ng medyo malaki-laki na po, Sir Oliver. At pag nagtaas naman sila, sobrang taas. Tapos pag nagbaba naman sila, ilang sentimo lang naman ibinababa. Kaya nga, sana ang DOE natin ay mabantayan po ito. At tapos na rin naman po yung gera sa edit ng silangan. Sana talagang ibigay na po nila yung tamang presyo para sa hanin ng transport sector na maibalik na po nila yung aming dating presyo talaga po, Sir Oliver. Yes, Ma'am Liberty. Ma'am Liberty, ilan ba yung inaasahan sana natin na talagang magiging normal na ang presyo ng gasolina? Yun nga po, inaasahan po talaga namin yan. At siyempre kung Sir Oliver, kung taas na po ng taas po yan, wala na po kami magagawa. Talagang babalik na naman kami sa senaryo na napakahirap ng buhay ng transport sector. At inaasahan po namin yan at nanawagan ako sa ating Presidente Marcos na sana po ibigay na po nila yung talagang dapat ibagsak na presyo para sa amin. Kasi dapat na ibalik na po yan wala naman po talaga ng nagaganap na gera sa gitnang silangan. Sana naman kumita na po sila sa hanin ng transport sectors. Kailangan na ibalik na po nila sa tamang presyo po yan. Sir Oliver. Yes, ma'am. Ma'am, sa inyong grupo, sa ACTO, kamusta yung ating mga drivers at mga operators, lalo na ngayong nagiging okay na itong sitwasyon din sa parte ng pinagkukunan natin ng langis sa parte ng Middle East, Ma'am Liberty? Ganun din, katatapos lang ng service contracting at ito yung iba nag-pay out pa dahil nga din sa malabong QR code kaya nagkakaproblema po at paunti-unti po nag-pay out po yung ating LTFRB sa hanin ng transporter ito sa ating mga cooperative at korporasyon na nakapasok po dito sa service contracting, Sir Oliver. Yes, ma'am. Marami po ba silang pumasok sa service contracting, ma'am? At ilang buwan ba nila naranasan ito, ma'am, yung service contracting na ito ng ating mga drivers and operators? Ang service contracting naman po, minsan nasa 2 weeks lang. Maganda naman kung magiging isang buwan, ganyan. Kasi sa sobrang dami ng cooperatives ng transport sectors natin at yung ibang region natin ay nakatanggap din. Siyempre sir, hinahati-hati nila yung 2 linggo instead na 1 month, 2 linggo, para iba naman maka-avail at makasama din po sa project ng ating gobyerno, ng ating service contracting. Yes, ma'am. So nakatulong ba itong service contracting or kailangan pang pag-ibayuhin ng gobyerno natin na itong service contracting o talagang nais na natin na ang pagbaba ng presyo ng gasolina yun na dapat ang kanilang tutukan ngayon, Ma'am Liberty? Dapat po tutukan na po nila yung pagbaba talaga ng ating produkto ng diesel, ng ating gasolina kasi ibang UB namin gasolina yan, hindi ginagamit, Sir Oliver. Kung naibababa na po ng tama yan na dating presyo ng ating mga diesel, wala nang service contracting na magaganap. Mas maganda lang po, ibaba na lang po nila or pwede naman nila agad-agad maibaba. Humingi po ako ng pagtaas ng pamasahe. Sana mabigyan po kami ng kahit piso o 2 piso na pagtaas ng pamasahe ng ating mga UB at ating mga modernized sa mga sasakyan nationwide. Malaking tulong po ito sa amin. Yes, ma'am. Ma'am, sa ganitong mga nais nyo na pagtaas ng presyo o pamasahe, meron na ba kayong ginagawang hakbangin para mailapit ito sa kataas-taasan, lalo na sa ating gobyerno, Ma'am Liberty? Nananawagan po ako palagi sa ating Presidente Marcos sa sana tulungan niya na rin at andit na rin po yung ating DTI, ito yung project na ating gobyerno na yung mga cooperatives po, bawat cooperatives po na makautang po ng 2 sasakyan na ito ay naka-electric vehicles na po. At ito ay malaking tulong po sa bawat project ng ating gobyerno at sa bawat project ng ating
para naman sa mga cooperative at korporasyon na malaking tulong po to at dun sa aming uutangin na 3 milyon, 2 units na po yan, Sir Oliver, na naka-electric vehicle na po Mm-mm. sa ating Jeep corporation. Yes, ma'am. Ma'am, reaction nyo naman dito sa nung mga nakaraang mga araw kasi dumalo ang ating Pangulo sa Russia at nais umanong makipag-ugnayan ng Pangulo sa Russia para doon na din kumuha ng langis. Anong masasabi nyo dito, ma'am? Kung maganda naman po yung magiging tugon ng Russia at dito sa ating Pilipinas na magkaroon ng mababang presyo po ng ating mga diesel, siguro po maganda po yan. Kasi yung ating Pangulo naman, siya lang po yung nakakaalam na saan po tayo pwedeng kumuha ng mababang diesel na mapapakinabangan po ng hanay ng transport sector, Sir Oliver. Yes, ma'am. Ma'am Liberty, dahil tataas na bukas, kamusta yung ating mga driver? Meron na bang magpapa-full tank ngayon? At meron na bang may mga ganyang bang ginagawa sa inyong grupo? Siguro, Sir Oliver, yung iba po nagpapapultang mamayang gabi pagkatapos silang bumiyahin. At iyak po yan dahil siyempre maghahandaan po nila yung pagkasa naman ng pamasahe ng ating mga diesel para bukas. Yes, ma'am. Definitely. So itong mga kinikita ng ating mga driver ngayon, ma'am, dahil siyempre naramdaman nila yung konting pagbaba ng presyo ng langis. Ngayon, kamusta yung kanilang mga kita? Meron bang mga drivers and operator tayo na umaaray pa rin sa kakulangan ng kita every day, every pasada nila, ma'am? Siyempre, Sir Oliver, talagang umaaray po kami kasi talagang kumbaga, wala na po yung service contracting, balik na naman po kami sa normal na napakamahal ng diesel natin. Yun po yan. At sila po ay nag-TTS, sabi ko nga sa kanila, mag-TTS lang kayo kasi kesa naman wala tayong, hindi tayo babiyahe, mas mahirap po dahil wala po kami sa kainin sa aming mga hapagkainan. At ganun din po sa aming mga anak, mga apo na nag-aaral din po na mga anak-anak po ng ating mga operators, ng ating mga drivers nationwide, na doon lang po talaga kumukuha ng aming kakanin, ng aming gagastusin sa araw-araw. Opo. May mga ayuda na ba, ma'am, sa ibang mga government agency sa grupo ninyo, sa mga drivers and operators, lalo na sa DSWD or iba pang mga nagbibigay ng ayuda? Wala pa po. Kaya wala pa po, pero manghihingi po sana kami. At nanawagan po ako sa ating gobyerno, sa ating mga DSWD, na sana mabigyan din po kami ng aming ayuda para dun sa mga food pack na naibigay nila po sa amin. Malaking tulong po sa amin yan. Kasi dun naman sa ating ayuda for the fuel subsidy, ito po ay napupunta po talaga sa ating mga diesel. At sana nga po talagang matugunan po nila ang aming kahilingan, lalo na po ating si Chairman Rex Gatchalian, na humingi po kami sana ng mga food pack na ito ay matugunan po nila ang aming pangangailangan. At ito ay malaking tulong po sa hanin ng transport sector. Yes, ma'am. Ma'am, naglabas ng pahayag or naglabas ng data ang DOE, the Department of Energy, na ang langis natin, supply ng langis ay tatagal na lamang ng 41.16 days dito sa ating bansa. Ano po yung masasabi nyo dito? Dahil syempre, ito yung ilan sa tinututukan din natin sa ganitong sitwasyon, Ma'am Liberty. So, Sir Oliver, kung 41 days na lang po at ang ating itatagal ang ating mga diesel dito sa Pilipinas, malaking dagok na naman po yan sa hamin na ang transport sector. Kailangan po makakuha na po talaga sila para sa hamin ng transport sector dito sa Pilipinas po. Yes, ma'am. Kasi mga diesel. Oo, kasi baka meron ulit inaasahang pagtaas kung ganito yung magiging sistema ay malaking dagok talaga sa ating transport sector. Ayan, siguro Ma'am Liberty, mga nais niyo pang banggitin sa ating programa, lalo na yung inaasahan nating pagtaas ng presyo ng gasolina at syempre panawagan sa mga kinaukulang ahensya.
nanawagan po ako sa ating mga commuters. Kapag po kami humihingi ng pagtaas ng pamasahe, sana maintindihan niyo po ang kalagayan ng hanay ng transport sectors. Kami ay naghihingalo na po. At sa totoo lang, talagang halos pinipilit na lang po namin bumiyahe para may kukunan din po kami ng kakainin sa aming mga hapagkainan. At sana maintindihan niyo po ito. At ganun din po sa ating mga operators, sa ating mga drivers nationwide. Nanawagan ako sa inyo na konting tiis na lang at magkaroon na rin po tayo ng sagot at makakuha na rin po ng mga diesel sa ibang bansa, gaya sinabi niyo sa Russia. Sana matupad na po yan at makatulong po sa hanin ng transport sectors nationwide, Sir Oliver. Yes. Maraming salamat, Ma'am Liberty, sa inyong oras na kapanan namin kayo. At mag-ingat po kayo dyan. God bless po. God bless you po, Sir Oliver. Thank you. Thank you, ma'am.